Naghahanap ka ba ng bahay sa Trece Martires, Cavite? Napaka-accessible ng lugar. At the same time, napakalapit na sa mga landmarks at napakaganda pa ng unit. Meron itong 58 square meters sa ating floor area. Perfect na perfect for your big family. I-check nyo na po ito. Good day mga Kayor Homes! Nandito po tayo ngayon sa De Ocampo, Trece Martires, Cavite, and for today's house tour po, i-feature po natin ang kanilang isang project na itatayo po dito. At kung mapansin nyo po, nandito po siya sa likod ko. Pero bago po natin ito tignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and i-click nyo na rin po yung notification bell para whenever na mag-upload po kami ng mga panibagong YouTube house tour namin, kayo po yung makakakita dito at maging updated po kayo. Kami rin po ay nasa Facebook, so please click like and follow para maging updated kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera. And welcome po kayo to another Your Homes house tour. So mga Kayor Homes, nandito po tayo again sa De Ocampo, Trece Martires, Cavite, and i-feature po natin ulit yung kanilang townhouse po na merong 58 square meter po sa floor area, kaya napakalaki po nito at napakarami nyo pong pwedeng gawin sa inyong spaces. Tayo po dito ay merong 6 hectares at meron po tayong itatayo dito na 879 units, kaya hindi po ganun kalaki ang community. At the same time po, maaliwalas lang po ang lugar. At dahil ito po ay located sa Trece Martires, Cavite, mapapansin nyo po na meron lang tayo dyan access road papasok po ng project. 3 minutes walk po, nasa highway na po tayo ng Trece Tanza Road. And paglabas po natin ng Trece Tanza Road, malapit na lang po dyan ang ating landmarks. Katulad po dyan is yung ating SM Trece at Palengke at iba pa. And at the same time, kung kayo naman po ay papunta ng Manila, accessible po itong lugar via Cavitex. Around 1.5 hours to 2 hours, nandito na po kayo sa project po na ito. So as we can see po, ang ating townhouse po natin dito sa De Ocampo, meron po tayong lot area po dito na 44 square meter. Yan po yung mga typical natin. At meron po tayong floor area na 58. Ayan naman po yung mga standard natin. So malaki po ang ating space. Ang ating turnover po dito ay bare. Isa po yan sa reason kung bakit po mura po ang ating down payment. Sa turnover po natin, meron po tayong provision sa second floor ng 3 bedroom. Meron po tayong 2 toilet and bath. Isa po sa ground floor at saka sa second floor. Meron po tayong space for the kitchen, dining area, living area at may service area po tayo. At kung mapapansin nyo po dito po sa ating harapan, meron po tayo dyang parking space. So kahit po malaki po ang inyong sasakyan, kasyang-kasya po yan. At meron pa rin po tayong mga option ng mas malaking lote in case po na malaki po ang inyong sasakyan. So ano pang hinihintay natin? Tignan natin ang kanilang actual turnover po ng ating mga model unit. So dito po, kung mapapansin nyo, ito po ang ating actual turnover. As you can see po, ito na po ang pagkakadesign ng ating bahay. Meron po siyang touches ng brown at meron dirty white. Parang peach na something, pero napaka-modern na po ng pagkakadesign natin. So, ang ating mga unit po dito ay townhouses, pero as you can see, malaki po ang ating space dahil po tayo ay extended na. Ayan. So, may initial na pong bubong ang inyong parking area. So, dito po, mapapansin po natin, napaka-conventional po ng pagkakatayo ng bahay. Meron po tayong mga poste dyan at buhos po yung pagkakagawa ng ating bahay. So, as you can see po, ito po yung ating mga poste. And ganito na rin po yung pagkaka-turnover natin dyan. Meron na po tayong mga paint dito po sa ating parking space. At the same time po, kung mapapansin po natin dito sa ating ceiling, tayo po ay steel deck na po yan. Mas matibay na po yung pagkakagawa natin dyan. At kita-kita rin po yung mga biga. So, in case po, ako po personally, gusto ko po yung may initial na bubong yung aking parking kasi po, yung sasakyan nyo, may initial na pong protection sa araw at saka sa ulan. So, nakita po natin itong space natin para sa ating parking area. Tignan po natin yung loob. Tara! So, ayan.
Pagkapasok po natin, mapapansin po natin ang ating pintuan na rin po ay metal flush door. Pero bago po natin tignan ng ating mga spaces, nabanggit ko po kanina na tayo po ay bare ang pagkaka-turnover. So ito pong anong nakikita nyo ngayon, yun na po yung pagkaka-turnover natin. And ito pong space po na ito is for the living area. Yan po siya. So dito po, kung mapapansin nyo rin po, katulad po nabanggit ko kanina, conventional yung pagkakatayo natin ng bahay. So meron pa rin tayong mga poste dyan at mga biga. Naka-steel deck pa rin po ang ating taas. So ganito lang po siya. Wala lang po siyang finish ng mga wall, pintura. At the same time, wala lang po siyang tiles. Ang kagandahan po kasi kapag bare po ang turnover ninyo, makakapag-decide pa kayo kung ano pong gusto nyo gawin sa unit ninyo. So ngayon po, dito po yung space natin for the living area. Pwede po kayo maglagay ng sofa dyan, ng TV dyan, sa ilalim po ng hagdan. Maglagay po kayo ng storage. Napakaganda po at marami po kayong pwedeng gawin sa unit po ninyo. At the same time po, dito naman po nila nilagay yung kanilang dining area. So dito po pwede po kayo maglagay ng 4-seater po na dining table. Kasyang-kasya po yan dyan. And at the same time po, nandito na po nila nilagay yung ating kitchen countertop. So bare din po ang ating pagkaka-turnover dito. Meron lang po tayong sink at saka meron na po tayong faucet dyan. Kasama na po yan. In case po na gusto nyo po itong ilabas, pwedeng-pwede naman po yan. So ngayon, katabi po ng ating kitchen area is yung ating service area. So dito po sa ating service area, as you can see po, hanggang dito lang po ang ating unit. Yan po. Pero dito po, pwede kayo maglagay ng laundry area po ninyo. And at the same time, pagandahin nyo na lang po yung space na to. Or either way, kung meron po kayong mas magandang idea dito, pwede naman po yung gawin dito. So at the same time po, kung gusto nyo pong ipa-extend dito at gusto nyo ilabas po dito yung lababo nyo sa kusina, pwede rin po yan. So, ito po yung space natin para sa service area. Katabi po niya is yung ating toilet and bath. Dito po sa toilet and bath natin, napansin nyo po na wala yung toilet tsaka lavatory at tsaka po yung ibang fixtures natin. Kasama naman po yung sa turnover. Pero po, wala lang po tayong tiles, finish ng walls at tsaka paint. Yun na po yung expect nyo na turnover. So, kasama po yung mga fixtures po natin dyan. So, ngayon, mapapansin din po natin naka-steel deck tayo dyan. And at the same time, meron po tayo dito ventilation. So, nakita po natin yung ating space for the ground floor. Let us check naman po yung kanilang second floor. Pero bago po natin ito akitin, meron po tayong 3 step po dito ng concrete. And kung mapapansin nyo po, tayo po ay naka-tubular na dito. Meron din po tayong sementado po dito sa ating hagdanan. So, pwede nyo na lang po itong sa renovation po ninyo or kung i-improve nyo po yung bahay nyo, lagyan nyo na lang po ito ng vinyl or kaya tiles. Pwede na po yan. Tara! So, ayan. Pag-akit po natin, okay na okay po ang space natin sa pag-akit ng hagdan. Hindi po siya masikip. So, pag-akit po natin, bubungat sa atin ng space natin na provision dito po sa second floor for 3 bedrooms. So, ayan po siya. Ang laki po, no? So, as you can see po, ito na po yung expect natin na turnover. Ayan po, again, may mga kitang-kita po ang ating mga poste. At the same time po, ito po ang ating ceiling. Papagawa na lang po natin yan ng kisame. So, ready na rin po yung ating mga saksakan dyan. At kapag inner po ang nakuha natin, syempre meron po tayo ditong pintana sa harapan yan, lahat yan. Pero kapag end po ang nakuha nyo, automatic po yun, may mga bintana po tayo sa gilid. So, minimal na lang po ipapagawa nyo at napakaganda pong bihisan ng bahay po na ito. Tignan po natin yung ating second toilet and bath dito sa second floor. Kasama po yung ating toilet and lavatory po dito at saka yung mga fixtures at saka may shower po ito sa turnover. Wala lang po siyang tiles at wala lang po siyang finish at saka paint sa ating mga walls. Pero meron po tayong ventilation dyan. At PVC plastic door din po ang ating pintuan dito. So, nakita po natin yung kanilang actual turnover. Silipin po natin yung model unit para magkaroon po tayo ng idea kung ano po yun naman yung pwede nating gawing design sa ating bahay. So, tara! So, ayan. Dito po sa ating model unit po, dress up na po ito. Makakuha tayo ng mga idea dito. Pero simulan po natin dito sa ating parking space. So, as you can see po, ang ating model unit ay end unit. So, kapag kayo po ay nakakuha ng end unit, meron po talaga tayong extra space dito po sa gilid. So, at the same time po, syempre, mas malaki po yung pwede nyong gawing renovation at extension sa inyong bahay. And at the same time po, dito na po nakalocate ang ating septic tank dito po sa ating parking space. So, as you can see po, naglagay lang po sila ng wrap tiles po dito para pag tayo po magpa-park ng sasakyan, okay na okay po yan. And at the same time po, yung talaga advantage, no? Kahit po sa turnover natin, pininturahan lang po nila itong ceiling natin, pwedeng-pwede na yan. So, nakita po natin ang kanilang parking area. Pasukin pa natin na loob. Tara!
So ayan, pagkapasok po natin, as you can see po, again, tayo po ay metal flusher ang ating pinto kaya napaka-safe. And makikita nyo po yung mga pwede po nating gawin na idea sa ating unit. As you can see po, naglagay na po sila ng tiles, pininturahan po ang mga walls at nagkaroon po ng finish at yung ating ceiling meron na rin yan pintura. Actually, hindi na po sila naglagay ng kisame, diretso na lang po nilang pinturahan yung ating steel deck at napakaganda pa rin po ng itsura niya. So ngayon, dito po yung ating space for the living area, naglagay lang po sila ng sofa, meron po tayong mga table dyan. At the same time, pag tayo po talaga ay end unit, so palagi po yan. Meron po tayong bintana sa gilid. So dito po, kahit naman po inner ang makuha natin, napakaganda pa rin po ng ating space. So this is the space for the living area. Dito po sa ilalim ng hagdan, naglagay lang po sila ng maliit na cabinet. Pwede nyo po yung gawing idea or pwede po kayo maglagay pa dito ng mas magandang cabinet. And naglagay lang po sila dito ng round table na meron pong 4-seater. As you can see po, nandito rin po yung ating kitchen. Minimal lang po yung kanilang ginawa dito. Pero at least po, makikita na po natin yung itsura ng bahay kapag tayo po ay nabihisa natin ito. So, nandito po ang ating circuit breaker. Ayan po siya. And dito po sa side po na to, yung ating service area, wala naman po silang major na binago. So, at least lang po magkaroon tayo ng idea. So, this is ang itsura naman po ng ating toilet and bath kapag po ito ay nabihisa natin. So, naglagay po sila ng tiles dyan, pati po sa ating mga ceiling. Pati po sa ating mga walls, sa ceiling po natin, nilagyan na nila ng kisame at pininturahan. Napakaganda pa rin po. So, again, kasama po yan sa turnover yung ating toilet at saka lavatory. Yung mga soap holder po dyan. So, expect nyo lang po na pwede pa po natin mas pagandahin sa gusto nating idea yung ating toilet and bath. So, nakita po natin yung design na ginawa nila sa ground floor. Dito naman po, tingnan natin sa second floor. So, ayan. Bago natin to akyatin, again, tingnan lang po natin yung ginawa nila dito sa ating hagdanan. Naglagay lang po sila ng vinyl at saka naglagay po sila ng goma para mas safe. Pwede nyo po itong gayahin. So, dito naman po sa ating space dito sa gilid, napaka-free up ng space po na to. No? Pwede po natin paglagyan nyo ng canvas or family picture. Marami po tayong pwedeng gawin dito sa space na to. So, nabanggit ko po kanina na tayo ay provision for 3 bedroom pero ang ginawa po nila dito sa ating model unit or dress-up model unit ay 2 bedroom lang na malalaki. So, tignan po natin yung kanilang first bedroom. So, dito po sa first bedroom nila, naglagay lang po sila ng dalawang single. So, single bed. So, in case meron po kayong anak na pwedeng magsama sa isang room, pwede nyo po itong gayahin. At kahit dalawa po na po yung ating bed dito, napakalaki po ng space. And as you can see, nakapaglagay pa po sila ng cabinet dito. At minimal lang po yung pagkaka-design. Pero spacious yung lugar. Kaya maganda po siya at maliwalas. Dito po sa side na ito, dito po yung ginawa nilang master's bedroom. And as you can see po sa ating master's bedroom, naglagay po sila ng queen size na kama. Maluwag pa rin po. At meron silang cabinet yan sa side po na yan. So, yan po yung mga pwede nyong gawing idea. And connect po nila dito yung ating second toilet and bath dito po sa second floor. So, ayan na po siya. Pagkakagawa po natin ng design na pwede natin gayahin. So, nakita po natin ang ating dress-up model unit at nakita po natin yung actual turnover kanina. Pag-usapan naman po natin ang presyo. So magkano nga ba ang ating mga unit dito po sa Barangay de Ocampo, 13 Martires, Cavite sa ating mga typical unit na meron pong lot A na 44 square meter at floor A na 58 square meter. Ang ating price po ay nag-i-start sa 2,412,000. Meron po tayong down payment for 24 months na 3,709 pesos. At meron po tayong monthly amortization naman po kay Pag-ibig na 14,462 pesos. Ang ating required income naman po ay 41,319 pesos. So in case po na hindi po kayo pasok sa required income natin, pwede po dito ang co-borrower as long as willing po silang mag-provide ng ating mga requirements. And kung meron po kayong mga question or further inquiries po regarding this project po at gusto niyo pong magpa-tripping po sa amin sa ating project po ulit na ito, you can contact us sa number po na makikita nyo sa screen and nandiyan na rin po yung aming Facebook page. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng unit na napakasulit at the same time located lamang sa 13 Martires, Cavite, may malaki pong floor area kaya bagay na bagay po sa inyong malaking pamilya at gusto nyo po na masulit po or gusto nyo lamang po na malapit po sa mga landmarks, i-check nyo po ito. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa aming mga bagong i-feature na bahay na kagaya po nito. Again, maraming po salamat sa panonood at magandang araw.